Hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So mga minamahal, meron pong pakawala itong si Congressman Pulong Duterte. I think, mukhang pakawala itong babaeng to para sirain, para yurakin ang pagkatao ni Zion. So sa mga hindi nakakalam mga minamahal, si Zion po ang binugbog ni Congressman Pulong Duterte. Doon nga po sa isang bar sa Davao na kung saan dahil daw hindi sila nagkaintindihan sa presyo ng ibinubugaw ni Zion dahil ang ibinigay lamang daw po ay 1,000 na dapat ay 13,000. So ngayon, okay, ito. Fast forward natin mga minamahal. Dito na tayo pumunta sa part na to. Sabi dito, malaya at kusang loob na salaysay ng pagtistigo ni Ivy. Si Ivy pala, yung nag-testify, naglabas ng panibagong affidavit, patungkol nga po dito kay Zion na kaibigan niya daw po. Okay, tingnan natin yung takbo ng kwento. Ito yung version ni Ivy na isang CCA. Diba? Pakinggan natin. Ibinigay kay Pat Dan Lester Salazar, investigador dito sa loob ng tanggapan ng National Capital Region Field Unit Camp Carames, Quezon City ngayong ikasyam ng May taong 2025. So alas 3 ng hapon sa harap ni Pat Joseph Vallejo at Pat Ken Remar Figueroa, Pat Vio Pagurua at ng iba pang mga saksi. So ngayon ito na. Tanong, saan ka ngayon nagtatrabaho? Sabi naman ni Ivy. Ako po ay office clerk sa provincial capital ng Davao del Sur. Pero according sa aking nalaman, according kay Nino Barsaga, na itong babaeng ito ay isa daw pong pokpok. Not so sure about that. Pero, you know, si Nino Barsaga kasi yung nagsabi sa akin eh. At alam nyo naman mga minamahal na itong si Nino Barsaga, ito din yung mahilig mag-interview. So ngayon, ito yung sabi. Tinanong pa siya, ano ang dahilan at ikaw ay nandito ngayon sa aming tanggapan at nagbigay ng isang malaya at kusang loob na salaysay ng pagtestigo? Sagot, nandito po ako upang magbigay ng pahayag o maging saksi patungkol sa nangyaring pananakit at tangkang pagpatay sa aking kaibigan na si Christon John Patria Moreno na aking tinatawag na Zion. So itong si Christon John ay kaibigan daw po itong si Ivy. So, tingnan natin yung takbo ng story. So, sino naman ang taong nanakit at nagtangkang pumatay sa iyong kaibigan na si Mr. Patria? Siya po ay si Pulong Zimmerman Duterte. Nasa hustong edad, lalaking kasalukuyang congressman ng unang distrito ng siyudad ng Davao. So, maaari mo bang ihayag ang nangyaring pananakit at tangkang pagpatay ni Paulo Pulong Zimmerman Duterte sa iyong kaibigan na si Christon John Patria Moreno? Ganito po iyon. Ito yung sagot niya. Ito na mga minamahal. Ito na yung twist. Ganito po iyon. Noong February 22, 2025, bandang alas 11, diba, ng gabi, ako ay inimbitahan ng aking kaibigan na si Zion na magtungo sa bahay ni Charlie Tan sa matatagpuan sa Wood Ridge, Davao upang maging CCA or entertainer. Wow! Pinaganda yung term ng CCA. Ay, pinaganda yung term ng pokpok, CCA na. Dinadamay mo pa yung ibang CCA na marangal, no? So, sino naman itong si Charlie Tan? Siya po ay kaibigan ni Paulo Pulong Zimmerman Duterte. Siya rin ay akin nang nakilala dahil akin na rin siyang napuntahan sa nasabing lugar noong una niyang inavail ang aking serbisyo bilang CCA or entertainer. Hindi ba't itong si Charlie Tan mga minamahal? Ito ay sangkot di umano sa malakihang droga. Anyway, ano naman ang sumunod na nangyari sa inyong pagpunta sa bahay ni Charlie Tan noong February 22, 2025 bandang alas 11 ng gabi? Nagstay muna ako doon ng 10 minuto at nakapag-decide si Sir Paulo na magtungo sila sa Hersey Gastropub Bar na matatagpuan sa corner Villamor sa Davao City kasama si Zion at 5 babae na hindi ko kilala kung saan ako naman ay naiwan sa bahay ni Charlie Tan. Ano ang sumunod na nangyari?
Bandang 1:00 ako ay nag-message kay Sayon na maaari akong sumunod sa nasabing lugar. Agad siyang nagsabi, pwede. Ngunit ito na, mga minamahal. Ano ang sumunod na nangyari? Pagkaraan ng 20 minuto, ng aking pagdating at pagsama sa kanilang table, nagtawag si Sir Paulo ng 3 babae kung saan ako ay nasama. Lumabas kaming 3 babae kasama ang kanyang 2 bodyguard at isang driver papunta sa malapit na hotel upang mag-check-in. Pagkatapos nito, ano yung nangyari? Ito yung sagot. Pagkaraan ng halos 1 oras ay muli kaming bumalik sa Hersey Gastropub Bar kung saan nadatnan na rin namin na si Sir Paulo or Pulong na nagiinom kasama si Sayon at iba pang tao na hindi ko kilala. Dito ay muli akong nag-inom kasama ang 2 babae na nakasabay ko sa pag-check-in. Ano ang sumunod na nangyari? So dito ay tinawag kaming 3 ni Sir Paulo upang magbigay ng bayaran na nagkakalagang 13,000 pesos. Kada babae, pagkatapos ay mayroong isang babae na pinatayo sa aking kaibigan na si Sayon kung saan tinanong ni Sir Paulo ang babae na iyon, meron ka na bang nakatalik? Kung saan sumagot ang babae ng opo. Kung saan sinundan ito ng tanong ni Sir Paulo ng sino dito? Hindi sumagot ang babae. So sa madaling sabi, mga minamahal, na parang ang gumalaw daw sa isang babae yun ay si Sayon. Yun yung sabi ng babae na nag-testify ngayon na si Ivy Ruiz. Yung pakawala, I think, ni Pulong. Parang binabaliktad. Yan, nandito na yung pambabaliktad, mga minamahal. Ano pa ang sumunod na nangyari? Dito na nagalit si Sir Paulo kay Sayon at sinabihang itong, gago ka ba? Piniperahan mo ba ako? Papatayin kita. At naglabas ng kutsilyo kung saan inimbahan nito si Sayon na sasaksakin. Binaba nito si Sayon sa first floor kasama ng kanyang mga bodyguard. Akin itong sinilip at akin ding nasaksihan ang patuloy nitong pagmumura ng malakas nitong pagsasaksak gamit ang kutsilyo, ngunit nakabaliktad. Ano po ang sumunod na nangyari? Gusto ko sanang puntahan si Sayon dahil ako ay nag-aalala. Ngunit sinabihan ako ng bodyguard na bawal kaming tumingin o gumamit ng cellphone lalo na sa pagkuha ng video. Ilang minuto ang lumipas, sumigaw si Sir Paulo na ibaba at sinabing wala ko'y labot ng mga babae, pamatyon ko na tanan. Ibig sabihin, wala akong pakialam, mga minamahal, sa mga babae, papatayin ko silang lahat. Pagkaraan ay pinababa na kami ni Pulong at nagsabi, panaugon ang mga babae para sa hubuon tanan nga tunga. Na ibig sabihin, pababain ang mga babae para maghubad lahat sa gitna. Pagkaraan ay pinababa kami pero hindi naman natuloy ang paghubad. Nasa gilid lang kami nakapwesto dahil sobrang takot namin na hindi kami pinalabas dahil nakaharang ang mga bodyguard. Amin din napansin na ang mga bintana sa nasabing bar ay sinara ng bodyguard. So ano yung sumunod na nangyari? Dito ay patuloy naming nasaksihan ang pananakit, pagmumura at pagbabanta sa buhay ni Sayon. Pagkatapos ay pinalagay ni Sir Paulo ang isa sa mga kamay ni Sayon sa table nito at kanyang hinampas gamit ang kanyang kamao. Ngunit ding may matigas na bagay na kada gawin nito ay aabot ng 1,000 pesos. Na ito ang naulit ng 4 na habang ginagawa niya ito ay sinasabing papatayin kita, gago ka, na may kahulugang papatayin kita, gago ka habang hawak ang kutsilyo pagkatapos sinampal din nito si Sayon ng 1,000 pesos. Na ang daming beses inutusan niya rin ang isa sa kanyang mga tauhan na gawin ito kay Sayon na habang ginagawa sa kanya ang mga ito ay nagmamakawa si Sayon at nagsabing, tama na boss, maawa kayo sa akin. Ano yung sumunod na nangyari? Pagkatapos ng pangabuso nito ay umalis na si Sir Paulo kasama ang kanyang mga bodyguard, isang driver at isang babae na kanyang partner nung oras na iyon. Sinasabihan kami ng mga staff ng bar na ganyan talaga siya pag nalalasing. Dito ay nagmadali na kami at kanyang umuwi dahil sa takot na ito ay bumalik. Sa nangyaring ito, ano naman ang legal na hakbang na inyong gagawin?
Nananahimik na lang po kami sa nangyari dahil alam po namin na wala namang dahil alam namin na wala ring mangyayari kapag kami magreklamo o magsumbong. Dahil alam namin na kilala ito si Sir Paulo sa Davao City. Kaya naman takot ay mas pinili namin na lang na manahimik. Ikaw ba ay tinatakot? Pinangakuan o binigyan ng pahayag mo na salaysay na ito? Hindi po. So, lalagdaan mo rin ba itong patunay na lahat ng iyong sinabi ay pawang katotohanan? Opo. Okay, so mapapansin ninyo na yung kwento ng babae is, sasabihin niya, hoy, baka mamaya may malito sa inyo ha, na hindi, kumakampi naman kay Zion. No, yung punto doon mga minamahal, pinalabas niya na si Zion ang mali. Diba? Na parang si Zion ang gumaganon sa mga CCA. Yun yung pinalabas niya, kaya nagalit si Pulong. Diba? Pero makikita nyo na medyo twisting din naman yung kwento ng babae na kung saan medyo may pagkampi kay Zion ng slight. Pero kung makukuha nyo yung punto, pinalabas ng babae na kasalanan ni Zion kung bakit siya sinasaksak ni Pulong Duterte. Diba? So, nice try, Didi. So, tingnan natin kung sino pang ibang mga CCA ang lalabas. Diba? Patungkol nga po dito sa kaso ni Pulong Duterte. Alright? So, sa tingin ninyo, kaninong kwento ang mas totoo? Kay Zion? Kasi si Zion, kasi mga minamahal, kung ako yung tatanungin, si Zion kasi, siya yung kumonta. Ay, hindi. Si Pulong kasi, siya yung kumonta kay Zion. Hindi naman pupunta yung Zion na yun kung hindi siya kinontak, di ba? Oh, malay ba natin, hindi naman tayo mga nandoon sa pangyayaring iyon. Tapos yung mga CCTV, pinatay. Di ba? At saka, dito sa salaysay ng babae, ano naman kung mag-video ka? Di ba wala naman atang masama? Oh, bakit takot kayo na mag-video? Oh, di ba? So, alright, mga minamahal, tingnan natin kung kaninong kwento ang mas papatok. Yun lamang po, ingat mga kababayan.